Beginning verse 24. So, ano ba natin pwede? Baka sa Saturday ay meron na tayong pulpit. No? So, Verse 4. in the making ang ating pulpit. Ang ganda ng pulpit niya, mas maganda pa rin sa amin. Pag na-deliver dito yan. Matthew chapter 6 verse 24 and following. So, tingnan natin kung anong meron dito sa mga salita ng Diyos. Nababasa niyo ba? Medyo ilalaki siguro nito. Ayun. Hindi ako nagawa ng PowerPoint eh. So sabi niyan, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Yung sa aking version ng King James ay Mammon yung ginamit. Diyan sa anong version yan, Kuya? ESV. Mammon means money. Now, yung word na Mammon sa Greek mythology ay it talks about the god of money. So, tinatawag din siyang God, si Mammon. So, sa buhay po natin, sabi diyan, walang sino mang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang dapat si Lord. So, yung money or kayamanan ay tinawag ding God. Bakit? Di ba sa panahon natin ngayon, dinidiyos ng marami ay pera. No? Tapos pansinin niyo, minsan pag nagdadrive ako ng kotse, yung sasakyan, pag nakikita ko yung dinadaanan ko, galaw ng galaw yung mga sasakyan, mga tao, lalo sa Maynila, nagsasalubong, parang langgam, tapos mga tindahan bukas, mga establishments, mga businesses. Pansinin niyo, bakit gumagalaw ang mundo? Pansinin niyo, isa lang dahilan, money. Diba? Bakit kayo nag-aral? At bakit kayo nag-aaral? Bakit ilang i-graduate yung course ng kinuha? Isa lang dahilan yan, money. Hindi niyo ba napapansin niyo? That's why the Bible calls it God also. Yung money na ito, yung kayamanan na ito, tinawag niyang Diyos. Kaya kung hindi mo siya mababalance ng maganda, you will either serve the one or despise the one. Paglilingkuran mo yung isa, itatanggi mo yung isa. Paanong paraan? Like for example, today, we are talking about God. Nagtitipon tayo rito, hindi para kila Ate Cathy, hindi para sa poging pastor, no? Parang mag-smith eh. Nagtitipon tayo dito, hindi para kanino man. Nagtitipon tayo rito dahil sa Kanya. Kaya siya lang yung bida, siya lang yung focus, siya lang yung sentro ng ating mga dapat gawin ngayong araw sa lugar na ito. Tingnan niyo. Kung mahal mo ang Diyos, bibigyan mo siya ng time. Dahil ang minamahal, binibigyan ng time, Kuya CJ. Tama? Pag mahal mo yung isang tao, pag nag-chat o tumunog yung cellphone mo, tingnan mo, baka nami-miss ka na niya. Bigyan mo ng time. Di ba? Sipag-sipag mong mag-ML, kung ano tayong tamad mong sumagot sa message. Kaya minsan nag-aaway kayo. Gusto mong mag-boyfriend sa mga nag-jowa. Ew. So, pag minamahal, binibigyan ng time. Pag minamahal, binibigyan ng atensyon. Tama, Justin? So, ibig sabihin nun, pag love mo ang isang bagay, magpo-focus ka.
Pag gustong gusto mo yung isang bagay, lalo na sa pag-aaral, di ba, inspirado ka, mag-focus ka doon sa favorite mong subject. Lunch. Favorite subject mo, kaya nito? Recess? It's my favorite subject. Lunchtime. Baon. Kanino nagbabaon eh. Nagbabaon na kayo rito? Hindi. Kanino nagbabaon sa dahon ng saging. Minsan sa plastic. Kaya pag kinain mo yung pagkain mo noon, pagtangalin, alasa na siyang plastic. Naranasan namin yan ng high school. So, sabi doon, no man can serve two master. Sabi yan, either he will hate the one and love the other. So, paano yon? Ito ay araw ng Panginoon. Kasi meron tayong pagtitipon. Ngayon, pag mahal mo ang Panginoon, kahit parang may gagawin ka, tabi ka muna. Unahin ko si Lord. Di ba sabi natin isa kanina? Kaya lang minsan, mas madalas, inuuna natin yung mammon, the money, money, kung saan ka magkakakwarta. Uunahin mo yun kasi may ayuda doon sa barangay. Doon muna ako kay Kapitan. Mamaya na ako kay Lord. You will love the other and despise the other. Diba? Si Ate Kat, meron siyang experience before na meron tayong gawain dito every Saturday nga kasi ang gawain natin. And that time, mag Mother's Day kinabukasan. So, punong-puno ito ng pan. Mga stops. No? Flowers, saka kung ano yun. Ngayon, Sabado, kailangan niyang ibenta ng umaga kasi paghapon, umuulan sa Gimba. Mamimili siya ngayon. She will love the other or despise the other one. Pinili niya si Lord kasi imbis na magtitinda siya nung umaga na yun, ganitong oras na tayo. Hindi na, nakahanda na yun, nilabutan na yun. Sabi niya, mag-attend muna ako ng Bible study. Ngayon, pag umulan nung hapon na yun, hindi mabibenta ang pinaghirapan ni Ate Katkat ng ilang araw ba yun? 3 araw, 3 gabi. So, kung ang mind mo ay medyo hindi wide, at sasabihin mong saka na lang ako mag-Bible study. Yung salitang saka na lang, nauulit yun. Tama? Okay? Diba nauulit? Saka na lang kami pupunta dyan, ma'am. Yung saka na lang yun, paano kung hindi mo naman alam kung buhay ka pa the other day? Hindi na-miss mo ngayon yung offer. Neighbor. Si Ate Kat, tumugon dun sa kasi tinestify niya yan eh, na inuna niya si Lord. Kasi before dumating yung Saturday, parang may mga hindi na matandaan gano'n, pero parang may mga na-encounter siya about God, about the word of God. And then nag-decide siya, sige, unahin ko si Lord. Wow! Hindi umulan, tama? Hindi umulan ng Saturday afternoon ngayon. Nakapagbenta siya at sold out yung kanyang product. Tingnan niyo. Kaano kabuti ang Diyos. Nagbigay ka lang ilang oras tayo dito, Ate Kat? 2 hours? 2 oras lang? Actually, ang sa Panginoon, di ba? Sa 6, yung 7th day nga, hinihingi niya. Yung 6 na araw kayo magtrabaho, 7th day, bigay niyo sa pamamahay. Actually, hindi para sa kanya yun. Para rin sa atin yun. Pamamahay nga, sabi. Sino magpapahinga? Ang Diyos o ikaw? Ikaw. Kasi ang Diyos, di naman napapagod ang Diyos. Inuna niya si Lord. Nagpatotoo agad si Lord. Sold out.
Kaya, pag minamahal mo yung isang bagay, binibigyan mo ng oras. Amen. Sino rito yung nagmahal tapos hindi ka naman pinapansin? Ay, naku po. Diba? Yung nagmahal ka, mas masakit, may mahal siyang iba. Yung masakit. Si Lord. Ganun, alam ba, ganun ginagawa natin kay Lord? Mahal tayo ni Lord, pero si Lord, pinagpapalit natin sa iba. Kasi ninyo, nabubuhay ang tao dahil sa pera. Kahit saan kayo tumingin dyan, di ba? Medyo gamitin natin ng konti ating common sense. Bakit ka magtatrabaho? Pwede ka. Para magkapera. Kaya all in all, parang yung buhay natin, pinaiikot ng pera. Money in the morning, till evening, money pa rin. Kaya matutulog ka na lang, iniisip mo pa rin, paano kaya ako magkakapera? Ibig sabihin, totoo ba yung pagmahal na mahal mo yung isang tao, lagi mo siyang naisip? Totoo yan, Ate Beck? Di na makakain, di makatulog. Nagyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Totoo ba yan, Ivy? Pearl? Pagmahal mo yung isang... Nagmahal na ba kayo? Ha? Tapa kayo. Huwag kayong mag-alala, ako elementary pa lang, may girlfriend na. Kasi niligawan ako. Niligawan ako ng T-Bird, ng tomboy. Gusto kita. Tinakot ako. Diba? Totoo ba yan? Pagmahal mo yung isang bagay, lagi mong naisip, gano'n yung kamahal yung cellphone niya? Kakalimutan ng jowa, wag lang ang cellphone. Tama? Lahat maiiwan mo, pero yung cellphone, hindi. Ibig sabihin, mahal na mahal mo yung cellphone. Conscious ka. So, ganun pag nagmamahal. Pag mahal mo siya, kahit saan ka tumingin, mukha ni CJ yung makikita. Ha? Pag nagmamahal, pero pag hindi mo siya mahal, hindi mo mararanasan. Alam niyo lang sa Panginoon, kaya nagtataka si Ate Cathy, kay Ate Bubot, saka kay Ray. Sabi niya, bakit ganito itong dalawa na to? Puro Diyos na lang yung namumutawid sa langit. Epekto yun ang pagmamahal. Tama? So, kaya ginamit yung salitang love. Pag mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. Pag mahal mo yung kwarta, yung pera, yung datong, yung atik, yung bread, ano pa? Ano pa tawag ng millennial ba? Sa pera. Natawag niya sa mga pera. Ha? Hindi tayo updated. Diba? So, lagi-lagi mong naiisip. Kita nyo ngayon, pag nagtawag kayo ng Bible study, walang pumupunta. Kung magbigay kayo ng ayuda, mapupuno yung barangay. Sabi mo, mag-aaral tayo ng Bible study, walang pupunta. Kailan nila boring. Ngayon, ito ang masakit. Lahat ng bagay sa mundo may hangganan. Pag natapos itong grasya ng Diyos, nasa grace tayo. Pag natapos to, yun na yung tinatawag na sufferings ng tao. Matapos to, nagpapalatandaan na nga sabi ng Bible, magkakagera, magkakagutom, magkakagulo. Tahimik ba ang mundo ngayon? Hindi. Sa Pilipinas yung magulo na. So may mga signs ng kanyang pagbabalik. Isang araw kasi babalik siya. Para kunin yung mga taong naniwala sa kanya.
Ang babalikan niya yung mga taong naniwala, hindi yung nasa relihiyon. Kasi kadalasan ng relihiyon, imbis na ilapit ka sa Panginoon, nilalayo ka. Kita nyo, sa mga church, sino ang bida? Si Lord ba yung religion? Kaya pag sila lumapit sa iyo, pinagmamalaki na, ay, ganito kami. Dito kami sa church na ito. So, ang pinagmamalaki, hindi si Lord. Ang pinagmamalaki, yung relihiyon. Kasi iniisip nila, yung relihiyon ang makapagsisig. Common sense. Ngayon, pag ikaw makadiyos ka, talagang mayroon kang Diyos sa buhay mo, at naramdaman mo ang Panginoon, hindi mo babanggitin yung pangalan ng church mo, ang babanggitin mo, pangalan ng Jesus. Pangalan ng Diyos. Kasi siya lang yung tunay na nagmamahal. Amen. Sumunod na verse, 25. Okay, tingnan natin sa ESV. Verse 25. 6 Matthew 6, verse 25. Buti na lang, mabilis yung internet natin. Okay. King James kasi itong aking one kaya medyo ang English niya ay Old English. Verse 25. Ayan. Therefore, sabi niya, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat, or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Sabi niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magulumihanan. Tama? O mag-alala. Huwag kayong mag-worry kung ano ang inyong what your life, kung ano inyong kakainin, ano yung inyong inumin, ano inyong isusuot. Hindi ba higit na mahalaga ang buhay kaysa sa mga pagkain? Sino rito ang namroblema kanina kung masarap o hindi yung ulam? Ha? Kung ano yung isusuot niya, ay butas na yung sapatos ko. Butas na yung brief ko Pag butas ba ang brief mo, mamamatay ka na? Pag butas ba yung sapatos mo, mamamatay ka na? Hindi. Higit na mahalaga yung life, sabi doon yung buhay. Bakit life? Kasi yung life, pag nawala, minsan lang ang life Tama? Yung sapatos na papalitan niya. Yung cellphone na papalitan niya. Pero yung buhay mo, pag nawala yan, hindi mo na maibabalik yan. Amen? Kaya gusto ng Diyos ibigay yung meaning ng buhay. Last Saturday, pinag-usapan natin, what is life? Kaya gusto nga ng Panginoon, maintindihan mo kung ano yung buhay. Kasi minsan lang nating mararanasang mabuhay dito sa mundo. After that, wala na. Kung tinanggap mo si Lord, diretso ka sa langit. Kung hindi, diretso ka sa kaparusahan. Amen? Kaya sabi rito, huwag mong alalahanin kasi bakit niya sinasabi gano'n? Kasi kayang i-provide ng Diyos yung pagkain, kaya niyang i-provide yung pananamit, ano ba? At lahat ng kailangan mo sa katawan, about your body. Ano yung kailangan ng katawan? Sabon, toothpaste, shampoo. Ako, libre ako shampoo. Hindi tumawa ka yan iyak ka nang iyak kanina pakita na tayo kita. Patawa ka na dahil. Ha? Lipstick. Lips shiner, shiner. Ano pa? Babae marami. Astringent. Ano ba isa yung papawala ng mukha? Ha? Lotion. Hindi, meron pa sa... Ha? Meron pa isa. Uso yun sa abong-abong Kaya lahat ng babae na kayo, natambukula ng mga mukha nito. Ay, meron isa nakalimutan.
kasi hindi gumagalit ng pastor eh. Ha? O kaya nga. Pati yun nagiging problema kasi ano eh. Sabi ni Lord, do not be anxious. Why? Kasi kaya niyang i-provide. Kaya niyang provide. Maging ano ka lang sa Panginoon lagi. Nainit. Verse 26. Okay? Sige, bago makita ni Kuya Joe, ay basahin ko na. Behold the fowls of the air, for they sow not. English kasi na. Neither do they reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? Tignan niyo yung mga ibon, sabi sa parang. Hindi naman nagtatanim, hindi nagtatrabaho, pero kumakain. Kasi ninyo, nakakita na ba kayo ng ibon? Wala kayo. Ayun, hindi pa nakakita ng ibon, taas ano? Basta. Dito sa pit, na gano'n. Pansinin niyo, pag bumaba sa lupa, tuka ng tuka. Araw-araw yun. Kasi bababa niyan tutuka. Ibig sabihin, hindi sila nauubusan ng pagkain araw-araw. Ngayon sabi ng Bible, ang nagpapakain sa kanila yung Father. Yung Diyos na nasa langit. Kung pinakakain ng Diyos, yung mga kagaya nila na wala namang nag-aalaga, how much more tayong tao? Tao ka, binayaran ka ng dugo ni Jesus. Kaya ibig sabihin, kung mahalaga sa Kanya yung ibon, mas mahalaga ka kaysa sa ibon. Kung pinakakain niya yung ibon, pakakainin ka rin ng Panginoon. Basta kailangan lang nakapokus ka kay Jesus. Amen? Verse 27, which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? Sino sa inyo sa kanyang pag-aalala, pagkabalisa ay makapagdadagdag ng isang cubit? Sabi dito si cubit. May mga nagsascience dyan. At sa subject yung mga measure. Hindi ko alam kung ano yung cubit. Nakalimutan ko na. Lasing yata ako nung tinuro ng teacher yun. Kasi pag pumapasok ako sa high school, lagi ako lasing. Verse 27, 28. Nasaan na ba tayo? 27. Iba yung ginagod dyan. No? And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? Sino ang makapagdadagdag ng kahit isang oras lang sa iyong buhay pag nag-aalala ka? Kung ang pag-aalala ay nakapaghaba ng buhay, mga kapatid, lagi tayong mag-alala. Lagi tayong mag-worry. Kasi nakakahaba pala ng buhay yan. Nakakahaba ng buhok. Ang pag-worry hindi nakakaubos ng buhok. Kaya lagi tayong mag-alala. Pag gising mo sa umaga, mag-alala ka na. Anong kakainin, anong inumin, anong isusuot, anong itutuition, anong pambayad sa internet. Mag-alala ka maghapon. Hahaba ang buhay mo. Gaganda ka pa. Hindi nakakalosyang. Tama? Eh, bisa magtataka kayo, magkaklase kayo nung high school kung nakita kayo ng after 20 years sa reunion, nagulat ka, akala mo, lola mo. Lola, ka na mali po kayo. Ay, hindi, kaklase, classmate, ako si ganito. Ay, ikaw ba, ikaw yung miss natin nun ah. Ba't nagkaganyan ka na? Anong nangyari? Ayun, nakapag-asawa ng ano. Very handsome. Handsome anong ugali, handsome anong mukha. Yung miss na. Niya may kaklasang ang ganda niya nung high school. Kaya kami mga lalaki. Ano nangyari kay Bibian? Nagkaganyan yun. Siguro na problema. Nag-alala. Kaya kung ang pag-alala ay nakakapagpaganda, ay mag-alala kayo mga kabataan, mga ate. Kaganda kayo. Promise. Hindi niyo na kailangan ng cosmetics. Hindi niyo na kailangan ng pahid-pahid. Ang gawin mo lang pag gising sa umaga mag-alala ka, awanin mo si Adikati, awanin mo si Atay, Anyati sida, Awanti sida, baggoong, buggoong manen. Hindi niya naintindihan. Ako rin. So,
Kung ang pag-aalala ay nakakadagdag ng buhay, eh di mag-alala tayo. Nakakapagdag ba ng buhay ang pag-aalala? Hindi. Minsan yung pag-aalala, yan ang magiging dahilan para mag-break kayo. Buti na lang si Kuya Jo, hindi nag-alala. Kahit tinanggal yung trabaho sa kanya. Ha? Ay, okay. Maya-mayang konti, may offer na iba sila. Hidagdag na umin. Amen? Verse 28, and why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yun, hindi naman sila nananahe or naghahagi. Hindi naman sila nagtutoil, papagod, naglilabor. Ganyan, tingnan niyo yung mga hindi ko alam kung anong itsura ng lily. Water lily, pero yung lilies, yung halaman na lily. Kasi sa lugar ng Israel, magaganda yung mga bulaklak na yun. Diba? Pag nakikita natin yung bulaklak sa halimbawa isang buong bukay rin na yun, puro bulaklak, di ba para kang nasa langit? Gusto mong doon na lang tumira. Ganun siya kaganda. Sinong nag-alaga ng tao ng Diyos? Tama, kung kayang pagandahin ng Diyos yung mga halaman yun, bakit ikaw hindi kanya kayang pagandahin? Kaya alam nyo, pag dumadalo ng Bible study, ito na, gumaganda. Pag nakilala mo yung Jesus na totoo, kasi mayroong Jesus na fake, nakakahaba ng buhay, nakakaganda ng buhay. Niwala ba kayo doon? Tingnan niyo si Bea Jo, kung gwapo. Hindi halatang 40, ilan? 26. Diba? Kasi natutunan niyang mag-rely sa Panginoon. Although maraming trials, hindi naman halatang sinusubok sa katawan pa lang, hindi na halata. Nakatatlo na pastor ha? Nakatatlo ka lang. Di ba? Ganun ka magmahal si Lord. Okay, verse 29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Sabi niya, yung mga bulaklak sa parang pinagaganda ng Diyos, sinalagan, pero sabi niya, kahit si Solomon sa kanyang buong buhay, hindi nakapag-damit ng ganyan kaganda. Alam niyo ba si Solomon, siya yung pinakamayamang tao. Mas mayaman pa siya kay Bill Gates, kay Elon Musk, kay ng Facebook? Mark Zuckerberg. Kasi na. Mark Zuckerberg. Parang si Arnold Schwarzenegger. No? Parang Czechoslovakia. Yung mga ganun kan. Hirap diktasin. So sabi niyan, dinamitan ng Diyos si Solomon. Si Solomon ang pinakamayamang, si Haring Solomon, pinakamayamang tao. At kung buhay siya ngayon, siya pa rin yung pinakamayamang. Ha? Kasi yung kanyang kayamanan, grabe. So wag na nating pag-usapan yun. Abutin tayo ng isang linggo. Verse 30, if God so clothed the grass of the fields, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? O ye. Okay, asan siya? Verse 30. Nakita. Ayun. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Yeah. Kung kaya niyang pagandahin yung mga halaman, mga gulay, mga damo sa parang sabi niya na isang araw itatapon sa ako. Kaya ka rin niyang damitan. So kung kaya ng Diyos, bakit ka mag-aalala? Amen. Tingnan niyong katabi at sabihin sa kanya, why worry? Why worry when you can fly?
Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Verse 31. For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Ano yan? Ba't ka mag-aalala? Kung anong kakainin, anong gagawin, ang gamit. Ang mga hintil, sabi niya, ay hinahanap ang lahat ng mga bagay na ito. Alam niyo ba kung ano yung hintil? Ang ibig sabihin ng hintil ay walang Diyos. Mga taong walang Diyos. At sa Bible, binigyan niya ng malinaw na description yon. Tayo ay mga hintil. Gentile. Ang tunay lang na bayan ng Diyos ay ang Israel na ginigiyera ngayon. So, kapag ka hindi ka Hudyo, automatically, you are belong to the Gentile people or race. Kabilang ka doon sa hintil. Ngayon, sabi niya, yung mga walang Diyos sa panahon nila, yun yung mga taong nag-aalala. Pero yung mga taong merong Diyos, sila yung mga taong rest lang. Hindi ko naman sinasabing magtamad ka. Kasi yung iba ganun pag sinabi ng rest, ay hindi na magtatrabaho. Ang sinasabi doon, magtrabaho ka, pero wag mong papatayin yung sarili mo katatrabaho. Diba? Gala-gala din paminsan-minsan. Sumba-sumba rin paminsan-minsan. Verse 32. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tingnan nyo Yung salitang all these things, yun yung lahat ng pangangailangan natin na hinahanap natin. Lahat ng pinagpupursigihan, pinagpapagura natin, kasama yon sa salitang all these things. Kasama yung pangarap mo doon. Kung ano yung pangarap mo ngayon, someday, kasama yung sa sinasabing all these things na hinahanap ng maraming tao. But meron siyang instruction sa mga taong merong Diyos at mga taong nagtitiwala sa Diyos. Seek first the kingdom of God. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Now, ang tanong is, paano mo makikita yung kaharian ng Diyos? Nasa langit siya. Kaya mayroong panalangin sa Bible na tinuro ni Lord. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Sa langit, wala nang kalbo. Thank you, Lord. Sabi, wala nang bungit, walang pilay, walang bulag, walang pipi, walang bingi. Heaven is a perfect place. Wala tong sakit. Kaya, tandaan niyo yung pagmumukha ni Pastor Vic kasi isang araw magkikita tayo sa langit. At sasabihin ko, buha ko pala ni Pastor. Ito pala yung ano. Oh my God. Oh my God. May buhok pa ako. Nung ganyan pa akong edad, kailangan ko. Cute ako nun eh. Ha? Doon wala nang magtatanim. Ate Isa. Wala nang magpo-call center. Wala nang magkikatering ate ka. Wala nang magta-tricycle. Bakit? Ang langit ay perfectong lugar. Walang gutom, walang bills, lalong walang bilbil. Ang langit ay lugar na kung saan punong-puno ng kasaganahan. Kung ganun sa langit, sabi ng panalangin, thy kingdom come. Gusto ng Diyos na kung ano meron ngayon sa langit, dito pa lang sa lupa, maranasan. Kaya huwag kang magtaka kung yung kahit na business mo, pag natutunan mong magbigay ng time kay Lord, magugulat ka na lang. Pagbalik ng ganti ni Lord, magugulat ka. Hindi ka magkakandadala.
Hindi mo kaya, you cannot contain, hindi mo kaya siyang kargahin. Kasi ganun magbigay ang Diyos, ikaw ang susunod. Meron tayong kapatiran, yung isang sexy rin namin doon sa kapatid sa Bungabon, anak ni Ateta. Nakita niyo po siya, andito lang si Ate Virgie. Yung sexy na nakaupo dito. Siksik. Single mom siya. Single mom, bata pa, single mom na. Ngayon, may anak siyang ilang taon siya? 13, o ano na eh, high school na rin. Ngayon tanong doon, wala siyang asawa, paano sila mabubuhay? Actually, siya yung song leader namin sa church. So every Saturday, may ano kami, ngayon nga lang, hindi na kami lang practice kasi dito kami sa Gimba. So may time doon na, hindi kasama pa namin siya rito minsan, no? And then linggo kasama pa namin sa church. 2 araw yung nawawala sa kanya. Alam niyo ba, sumuko siya. Kasi nung gumanti ang Diyos, yung tindahan niyang sari-sari store, sinasarado niya yung sa dami ng namimili kasi pagod na siya. Sinasarado niya, gusto magpahinga. Okay, ito na, pag gumanti si Lord, you cannot contain. Pag nagbigay ng blessing si Lord, hindi mo ay, sabi doon, siksik, liglig, umaapaw. Maapaw, ganun siya magbigay. Anong hinahanap? Seek first His kingdom. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti. And His righteousness. Saka na natin pag-aralan yung righteousness niya. Kasi napakaganda po niya pag naman. Sabi ko doon, His righteousness, not our righteousness. Our righteousness is magpakabanal tayo, magpakabuti tayo, yun ang righteousness natin. Pero hindi yung hinahanap ng Diyos. Kaya nga yung 10 Commandments, yung 10 katusan, itinabi ng Panginoon. Kasi gusto niya, yung kanyang righteousness, ang makita mo. Pero ngayon kasi madalas pinipres nga ito ng maraming pastor eh. Pag sinabi nilang seek first the kingdom of God and His righteousness, ang sinasabi nilang righteousness, maging mabait ka sa Panginoon, maging mabait ka sa kapwa. That is not His righteousness. Righteousness ng tao yun. So ano yung righteousness na binabanggit ng Panginoon? Medyo malalim po kasi siya, kaya i-reserve natin siya. No? Mas masarap siyang pag-usapan. Kaya sabi po doon, seek first the kingdom. Besides, nung sinasabi ito ng Panginoon, hindi pa siya namamatay. At sinasabi niyan, under the old covenant. Nasa panahon siya ng old covenant. Na ang tao kailangan sumunod ng sumunod. Seek first. Alam niyo bang nung mamatay siya, hindi mo na kailangan hanapin ng kingdom. Binago niya yung institusyon, binago niya yung covenant. Sa new covenant, ang kingdom ngayon ng Diyos, sabi ng Romans chapter 4 verse 18 yata o 8 verse 14 yata. Yung kingdom daw ng Diyos ay nasa iyo ng buhay. Saka na lang uli natin pag-usapan. Kaya merong tinatawag na transition or pagbabago ng kalooban ng Diyos, no, from old covenant to new covenant. So yung church natin ay doon nakapokus. We are studying about law and grace. Doon lang tayo. Kaya minsan, pag nahalongkat natin siya, nagugol tayo na ito pala yung gustong sabihin ng Panginoon. Unlike nung una tayo sa pananampalataya, nahirapan tayo, ginagawa natin, magpakabuti tayo lagi, magpakabait. Pero nagtataka tayo kung kailan mo ginugustong mabait, saka ka nagiging masungit. Di ba? Sabi nung kanta gusto kong bumait, pero hindi ko mabait. Why? Kasi tao ka. Kung gusto mong maging mabait, lumapit ka kay Jesus. Kung gusto mong mawala yung worry, lumapit ka kay Jesus. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, idadagdag ko yun, lumapit ka kay Jesus. Siya lahat yung kasagutan. Kung gusto mong sumaya yung buhay mo, lumapit ka kay Jesus. Kung pagod ka na sa buhay mo, sige, magpakamatay ka na. Yun ba ang sagot? Hindi.
lumapit ka kay Jesus. Si Jesus ang lahat-lahat sapat na. Sabi ng isang kanta, His grace is enough. Your grace is enough. More than enough for me. Kaya huwag mong papagurin yung sarili mo. Nakakatanda yan. Amen? Sabihin po natin sa katabi, chill ka lang, brother. Chill, bro. Chill lang. Diba? Amen? Di ba, no? Si Ate Gel. So, the lesson is, ito na naman, karugtong ng ating last Saturday. Yung isang kahulugan ng buhay. Kasama dun sa kahulugan ng buhay, what is life is? Life becomes meaningful when you find and enter the kingdom. Okay. Kapag natutunan mo maintindihan yung paghahari, actually sa Tagalog yan, ginamit ng ganito. Unahin muna ninyong pagharian, ganyan yung ginamit ng Tagalog eh. Unahin muna ninyong pagharian kayo ng Diyos. Ibig sabihin, ang nagmamaneho ng buhay mo, hindi na ikaw. Si Lord. Gusto niyo bang si Lord ang magmaneho ng buhay mo?